Trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos itong Marso. Pero ang numero ni Vice President Sara Duterte tumaas. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Sa ulat ng Bayan Survey na isinagawa ng Pulse Asia mula March 23 hanggang 29, bumaba ng 17 puntos ang approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa 25% mula sa 42% noong Pebrero. Tumaas sa 53% ang disapproval o yung hindi masaya sa performance niya. Sumadsad din sa 25% mula 42% ang trust rating o yung mga nagtiwala sa Pangulo. Tumaas din sa 54% ang distrust o nawala ng tiwala sa kanya. Kung bumaba ang ratings ng Pangulo, tumaas naman si Vice President Sara Duterte. Umakyat sa 59% ang approval rating ng Bise noong Marso mula sa 52% noong Pebrero. Ang kanyang trust rating tumaas sa 61% mula 53%. Wala pang komento rito sina Pangulong Marcos at VP Sara. Pero tingin ng political analyst na si Professor Froilan Calilong, nag-backfire sa Administrasyong Marcos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Nakadagdag pa ang Senate hearing na pinangunahan mismo ng kanyang kapatid na si Senadora Amy. You see here a house fragmented. No? Practically, it's the Marcos family going up against each other. And ito may malaking epekto to, no, doon sa perception ng mga taong bayan, particularly doon sa solidarity. Pinapakita rin daw sa survey na malayo ang mga sinasabi ng Malacanang sa nararamdaman ng publiko, partikular sa usapin ng inflation at trabaho. Pagdating kay VP Sara, bakit naman kaya tumaas ang numero niya kahit halos isang buwan siyang nasa The Hague, Netherlands? Tingin ni Calilong, posibleng nanaig sa mga Pinoy ang ipinakitang atensyon ni VP Sara sa kanyang ama. So, syempre, family-oriented pa rin tayo. And naipakita nga dito ni VP Sara Duterte that she was and she, as the daughter, will have to be at the side of her father. Sa pareho ring survey, nabawasan ng 8 puntos ang approval rating ni Senate President Cheese Escudero habang 3 puntos ang nabawas kay House Speaker Martin Romualdez. Wala pa silang komento rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili,